Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Awit, Kabanata 55, talata 22. Ang sabi po dito, ilaga kay Yahweh yaong suliranin at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito po ating binasa, ito po ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin na kung sino man yung may mga suliranin ay tayo po'y lumapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sapagkat ang sino man lumalapit sa Kanya ay hindi niya bibiguin. Ibig sabihin, yung lahat ng umaasa, lahat ng nagtitiwala, lahat ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon ay hindi niya bibiguin. No? Hindi niya hahayaan na tayo ay mapanghinaan o yung tiwala natin sa Kanya ay biguin niya. Di ba? Kasi sabi nga, walang sinumang nagtitiwala sa Diyos na bibiguin. At hindi niya hayaan na yung taong nagtitiwala sa Kanya ay mawalan ng pag-asa, di ba? Kasi alam natin na ang Diyos lamang ang makakatulong sa atin, lalo na sa mga sitwasyon na hindi na natin kaya, yung mga suliranin na dumarating sa buhay po natin. Kasi naniniwala tayo na ang Diyos lamang yung may kakayanan na baguhin yung mga nagaganap sa buhay natin. Yung sitwasyon na nahihirapan tayo, yung sitwasyon na nasa peligro, nasa panganib tayo o nasa matinding mga problema o kaya karamdaman sa ating katawan, alam natin na kapag tayo nagtiwala sa Panginoon ay may magandang mangyayari. Kayang baguhin ng Diyos yung sitwasyon natin. Kaya niyang gumawa ng paraan, kaya niyang gumawa ng himala sa buhay po natin. At talaga namang walang taong nagtitiwala sa Diyos na nabibigo. Kaya nga isa sa mga Ebanghelyo, no, sa may Mateo, Kabanata 11, talata 28, yun ay iniimbitahan nga yung lahat na lumapit sa Panginoon, lahat na nabibigatan sa kanila mga pasanin at sila'y pagpapahingahin ng Panginoon. Kasi siyempre kapag marami kang suliranin, hindi makapagpahinga yung buong katawan mo, lalo na yung isip natin. Kaya palagi nating naririnig na mas maganda pa na yung katawan mo ang pagod kaysa yung isip mo yung pagod. Di ba? Kasi pag pagod lang yung katawan natin, i-idlip lang natin yan, ipahinga lang natin, babalik uli yung lakas natin, yung sigla natin. Pero kapag yung isip natin ay puno ng mga balisa, ng mga suliranin, kahit gusto man natin magpahinga, hindi tayo makapagpahinga kasi bakit? Kasi patuloy na tumatakbo yung ating mga ating isipan sa mga suliranin ng ating mga buhay. So, hindi tayo napapanatag at siyempre dahil na-stress tayo, malaki yung nagiging epekto sa katawan natin. Bumabagsak yung immune system natin, bumabagsak yung ating katawan, nagkakaroon tayo ng karamdaman, nagkakaroon tayo ng mga sakit sa buhay. Kaya minsan, imbis na masolusyonan yung problema, mas lalong nadadagdagan kasi isip tayo ng isip. Kaya nga ito ay isang paanyaya ng Panginoon na ilagak natin sa Kanya. Kasi siya ang Diyos na may kakayanan, siya ang Diyos na hindi niya itatakwil ang sinumang lumalapit sa Kanya. Kaya nga siya yung mismo yung nag-i-invite sa atin eh. Ang problema lang minsan yung tao, dahil sa tiwala nila sa sarili nila at hindi sa Diyos, gusto nilang paitunayan sa sarili nila, kaya nila ang lahat na nangyayari sa buhay nila, lahat ng pasanin nila, lahat ng mga suliranin, lahat ng mga kinaharap nila ay masyadong yung tiwala nila sa sarili nila. Hindi naman masama yung tayo ay nagtitiwala sa sarili natin, pero wag lang yung sosobrahan natin, no? Na parang pinapakita natin na parang hindi na natin kailangan ang Diyos o kaya hindi na natin kailangan yung ibang tao. Kailangan pa rin natin yung tulong. Siyempre una sa Diyos at siyempre sa mga tao sa paligid natin.
Pero siyempre, tandaan natin, yung magagawa natin at yung magagawa rin na tulong ng tao sa paligid natin ay may limitasyon. May mga bagay na kahit anong yaman, kahit anong husay, kahit anong talino ng isang tao, may mga bagay na hindi niya kayang solusyonan, di ba? May mga tao na mahusay mag-advise, pero pag sa sarili niya na hindi niya na kayang i-apply yung mga advice niya. No? Kahit anong husay ng isang doktor, darating din ang time, mangangailangan din siya ng tulong. No? Kahit ko pa mahusay mag-opera ng katawan ng tao, darating din ang time, pag ikaw yung nagkasakit, nangangailangan ka rin ng tulong ng ibang doktor na mag-oopera sa iyo. So, ibig sabihin, may limitasyon kahit anong husay, anong galing ng tao. Kaya dito, pinapakita na lumapit kayo, no? Ilagak nyo lahat ng suliranin natin sa Panginoon. Hindi naman ito ibig sabihin na parang lahat na lang, no? Ilalagay natin sa kamay ng Diyos at hindi na tayo kikilos. Ibig sabihin lang yun, ilagak natin sa Panginoon kung may mga problema man tayo. Ang paglapit natin sa Kanya ay paghingi ng guidance, no? Yung paghingi ng tulong sa Kanya na hindi ibig sabihin na wala tayong gagawin. Nauupo na lang tayo at binigay na natin sa Diyos. Sabihin natin, Lord, binigay ko na yan sa iyo, bahala ka na. Hindi po yung gano'n, no? Hindi yung parang sa kumpanya na pag binigay sa iyo ng boss mo yung mga gawain, no? Parang bahala ka na dyan, no? Problema mo na yan. Hindi ganoon, mga kapatid, no? Ang Diyos, kapag ibinigay natin yung mga suliranin natin sa Kanya, hindi naman ibig sabihin yun na wala na tayong gagawin. Ang gagawin yan, mga kapatid, is ang Diyos ang gagabay sa atin. Hiningi natin yung guidance ng Diyos. At kapag hiningi natin yung guidance ng Diyos, kasi ano yan, yung problema natin, hindi naman magic lang yan na wala na, no? Biglang pag-pray mo, wala na agad yung problema mo. Kahit nga pag nag-pray ka, yung problema mo nandiyan pa rin naman di ba? Di ba? Pag nagsimba ka o kaya nagpuri ka sa Panginoon, matin ka sa prayer meeting, yung problema mo after mong matin sa prayer meeting o nagsimba ka o nag-pray ka, andun pa rin naman yung problema mo. Kasi ang kagandahan lang doon, magaan na yung pakiramdam mo. Kasi bakit? Kasi nape-press yung isip natin kasi meron tayong bagong pag-asa na nakukuha kapag palagi tayong lumalapit sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng bagong sigla, ng bagong pananaw, ng mga bagong idea, di ba? At ang Diyos mismo ang magtuturo sa atin ano ba yung dapat natin gawin. I-guide tayo minsan sa mga tao. Ito yung lapitan mo, ganito, ganito. No? At tapos makikita mo bandang huli, ikaw mismo gugulat ka, no? Na unti-unti na yung mga suliranin natin, yung mga problema natin ay unti-unti nang nabibigyan ng solusyon. Di ba? Hindi yan yung instant, mga kapatid, no? May proseso po yan. Huwag naman yung isipin natin kapag inilagak natin sa Diyos, yung mga suliranin natin parang instant na mawawala agad. Hindi po ganon. Kasi proseso po yan. Kasi kalakip niyan na tinuturuan tayong patuloy na magtiwala sa Kanya. Diba? Na tayo tumatag sa ating pananampalataya na sa pamamagitan ng mga suliranin yan ay the more nating makilala ang Diyos. So proseso po yan, mga kapatid, kasi may itinuturo rin ang Diyos sa bawat isa sa atin, yung pasensya natin, di ba? Yung pag-trust natin sa proseso ng Diyos. Marami yan na hinuhubog tayo, minumold ng Diyos, lalo na yung karakter, yung ugali natin, yung attitude natin. Lahat yan no? Hindi lang yan na basta lumapit ka sa Kanya is ibibigay agad yung solusyon sa iyo. May binabago rin ang Diyos, may hindi lang ang Diyos kumikilos dun sa suliranin mo, hindi lang ang Diyos kumikilos dun sa problema mo, kundi mismo ang Diyos kumikilos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin na una dyan ay hindi tayo magmalaki sa Kanya. Di ba? Hindi tayo magmalaki sa Kanya, kundi patuloy natin ina-acknowledge na ang lahat ng ito ay nasusolusyonan na gagawan ng paraan dahil sa tulong at gabay ng Diyos. So yun lamang, mga kapatid, at nawan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.